Sana ipa-clone si tuloy-tuloy. Congressman Marcoleta? Kung pwede na Maraming ipa-clone ganun. no? I-clone natin si Congressman Dante Marcoleta. Di ba Liz Oo, Natividad? isa paano pa natin? yan. Maraming salamat sa pakulay. Sobrang Paalat galing. natin sa House of Representatives and bitbitin na rin natin papuntang Senado, no? Oo. Na sana may ganun pa kagaling, Agree. katapang, katalino. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Marlon at Miss Pam mga kababayan. Kahapon nga ay naging usap-usapin no, itong kahihiyan na sinapit ni Kimbo dito kay Congresswoman Herrera no, na kung saan kitang-kita ang balak di umanong nakawin na naman muli ni Kimbo ang 2025 budget na para sa lungsod ng Marikina. Naku naman po. Ngunit tila'y nakatunog itong si Congressman Herrera na talagang binutata ang opinion o statement nito sa kung paano i-handle niya ang kaban ng bayan. Na muli nating silipin ang nangyari sa usapin ng 2025 budget. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede nyo gamitin national government kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na BH Herrera, again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Correct. Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. Makakatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong bugas! At yun na nga no mga kababayan, nasabi ka pa namang guro, nasabihan ka pa namang ekonomista, pero ganyan ang logical thinking mo, Kimbo, na hindi na pang guro yan eh. Hindi na pang ekonomista ang utak mo, kundi pang buhaya na, pang kurakot na. Dagdag pa rito mga kababayan, na sa ating mapapanood winika nga nila Sir Marlon at Miss Pam na kailangan na talagang tumakbo no, sa pagkasenador nitong si Congressman Marcoleta sapagkat marami na ang naniniwala na may kakayahan ito na maging magaling at tapat na senador. At hindi rin nila pinalagpas no, itong nangyari kay Doc Willie Ong na ngayon may malubhang sakit na kanser. No? Ngunit ang masaklap pa dun kahit na nakikita na nilang hindi maganda ang pakiramdam nitong si Doc Willie, patuloy pa rin ang pambabara ng mga trolls ng bangag na administrasyon sa kanya. Grabe naman talaga. Na magpakatatag kayo, Doc Willie, wag nyo na lang pansinin itong mga walang kwentang trolls na bumabangga sa inyo. At sa huli ngayong nakikita natin no, kung gaano kabangag ang administrasyon ngayon, wala talagang mangyayaring magandang bukas para sa ating mga ordinaryong mamamayan. May paparating na namang bagyo sa ating bansa, ngunit bakit walang paghahandang ginagawa ang gobyerno? Bagkus nagpaparty pa sila. Gayong ganito na nga ang kalagayan ng bansang Pilipinas na binabaha na nga, tuloy pa rin ang kanilang pagsasaya. Sadyang totoo nga na kapag bangag ka, manhid ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan. Ito na ang buong video. Para lamang sa isang maluhong okasyon. Ang ganda nung comment, Marlon. Dapat nga daw na-contempt na si Kimbo kahapon. Sino Sa pagsisinungaling niya. no? Sino magbubog Kaya no? nga. Pero sana no, marami pang mga kongresista ang lumabas para maningil. Hindi lamang tayong mamayang Pilipino ang maningil doon sa kayabangan ni Marcos Jr. na 5,500 flood control. Yun lang, busisiin nyo kung saan napunta yung 1.5 billion a day na pondo sa flood control. Saan ito napupunta? Sino-sinong kontratista? Sino-sino mga kontraktor? At sino-sino mga politiko ang nag-vouch sa mga kontratistang yan? At sino-sino rin politiko ang may proyekto ng flood control na yan? Tama. Wala Ang Mantaking yun mga kababayan, bilyon ang nilabas pero naibulsa lang ng mga buwayang naupo ngayon. ginagawa nila, talagang pinipili lamang nila yung mga isyong dapat nilang bigin.
Pagka patungkol sa pamilya Duterte, talagang tama yung sabi ni Congressman Marcoleta, talagang mga naglulundagan pa di ba? Naka-private Mm. account na si Madam Chair. Is that true? Madam Chair, Check natin talaga? si, Private account si ba siya? Stella Kimbo. Check nga natin saglit. Mabilis lang ha. Okay. Teacher Stella Kimbo. Ha? Tama yung ginagawa nyo, mga katete kay Oh, parang hindi na nga siya. Hindi, page kasi niya to eh. I Page siya. don't know about her personal page. Sino kaya mga kalaban niya sa Marikina, no? Alam mo, kung merong qualified candidate for Marikina na nakakalabanin siya, Kampong Chicken, maraming salamat. qualified by means of qualified, Marlon, may magandang record. Hindi lang yung basta meron lang kumontra sa kanya o kumalaban sa card niya. Siguro merong I will give it a chance to give a free campaign to that person. Blood ba itong nasa likod ko? Blood nga. Ano dyan pag tayo? Sira ulo ka. Pwede, tiyatalo ko lang, blood. Madadamay. Medyo blondina rin naman yung pagka-highlights ng buhok ko. May tawag sa ganyan eh. Pagtripan mo na ako. Buhok mais. Kulay mais. Buhaghag mais. Alam mo ba kung ano yung blonde? Ayan sa tapat mo, nasa base. Ito. Charot! Hindi, Marlon, alam mo, yung budget hearing na yon at least gave us a little hope na the House of Representatives is not a dying chamber. Meron din pala, may mga prinsipyo pang Tama. natitira. Correct. Oo. Sana nga no? Pwede bang Yung ginawa ni Congressman Herrera kahapon, mga kababayan, na binutata niya itong si Kimbo, ay, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, napakalaking impact nun, napakalaking sampal nito kay Kimbo at sa mga buwayang nauupo sa Kongreso. Na itong ginawa ni Congresswoman Herrera isang napakagandang ehemplo. Kahit paano mayroon naman pala sa mga nauupo ngayon ang may matuwid na pag-iisip at malasakit. Di tulad nila Kimbo, Zaldico, Tambalos, nilamon na ng sistemang korap. ipaklon si Congressman Marcoleta? Kung pwede na Maraming ipaklon ganun. no? Ipaklon natin si Congressman Dante Marcoleta. Di ba, Liz, natividad? Oo, isa pa yan. Maraming salamat sa pakulay. Sobrang Paalam natin sa House of Representatives and bitbitin na rin natin papuntang Senado, no? Oo. Na sana may ganun pa kagaling, Agree. katapang, katalino, Hmm. at kaporsigido. OFW. Ang daming ang nagwiwika na dapat nga tumakbo na talaga itong si Congressman Marcoleta sa pagkasenado sapagkat nakikita ng taong bayan na magiging magaling na senador ito kung siya man mahalal. Maraming salamat. Oo. Yung lahat ng ito, Marlon, alam mo, it's causing the nation's anxiety and stress tungkol sa kanilang future. And sinabi mo before, Marlon, na Pamela, huwag ka nga na masyadong nagpapaka-stress. Alam mo ba na ang stress ay pagkain ng cancer? And true enough, biglang may lumabas na We have someone Correct testifying in the person of Dr. Willie Willie Ong, Ong yung malungkot. na he believes na yung kung ano ang nararamdaman niya ngayon at kondisyon ng kanyang kalusugan ay gawa ng stress. Yeah. Gawa ng stress. So, siya ngayon ay meron tinatawag na sarcoma, Marlon. Ito ay isang uri ng cancer sa bituka o sa tiyan, no? basta sa loob, dito abdominal, around the abdominal area. Na if you see his latest vlog, Marlon, ang laki na ng ibinagsak ng pangangatawan ng isang Doc Willie Ong. We all know that Doc Willie Ong has a lean body structure, no? Hindi siya mataba at hindi naman siya payat na payat. Tama lang. But this time around, Talagang bumagsak, no? talagang bumagsak na ang kanyang pangangatawan. And I believe, DJI, hi Miss DJI. DJI. Siya yung umawit na magandang awitin hello. sa Japan. Ay, pahingin kaming post natin, no? Oo, natin. nakuha ko na yung link, hindi ko lang maharap. Ohayo, gozaimasu po. Okay, Kaya kayo mga kababayan, kung nai-stress po kayo sa buhay-buhay, labanan ninyo, no? Huwag kayong palulugmok sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Dapat din yan, daanan nyo lang, wika nga. Huwag nyong dadalhin ang bagahe na nakapagbibigat sa inyong kalooban. thank you, Deska. Ang kinay, desyo. Chotomate. Ataribay. May masabi lang. Ramen. May masabi lang, nakakatawa ka naman, Marlon. Napadamay ako sa'yo doon. Hindi, balik tayo. Seryoso kasi ito, Marlon. Alam natin,
ako alam ko malapit ka sa concern na yan at malapit din ako sa concern na yan dahil meron kaming family members right now going through brain tumor cancer, and my mom's sister, yung pinakabunso ng mami ko sa kanila magkakapatid, MG Ronan, maraming salamat. passed on due to ovarian cancer. So nung nakita ko, napanood ko si Doc Willie, sinend ko sa inyo kahapon yung link, no? Sabi kong ganyan. Alam mo, after that, bumaba ako ng bahay para makaano ko ng sariwang hangin, tapos hindi ko isipin. Tapos naglakad ako ng konti. Hindi nga ako bumili na ng anything. Usually, yung alam mo yung soft serve sundae sa mini stop, yun yung soft ice cream. Oo. Kaya lang sabi mo sugar yun, yung hindi nga soft drinks ang binili ko. Alam mo, binili ko tsaa sa Starbucks. Tapos naglalakad-lakad lang ako ganyan. Tapos bumalik na ako. Sabi ko, ayoko na magpaka-stress. Tapos hindi na rin ako nagbasa ng mga kung ano-anong messages. Yeah. It's not too late Correct. to detach yourself from any stressful thoughts or events, no, Marlon? Ako pa, I don't know, paintulutan nyo akong ikwento. Ayan, may kwento ang isang Personal Marlon. personal kong experience, nakita, at naranasan na rin. Dahil yung tatay ko po, kinuha po siya ni Lord nilaban namin to pang 4.5 years. Oh, no. Prostate cancer. That time, ang prostate cancer, talagang pag nakita ka, at saka stage 4 na agad. Ang stage 4 pala, sa mga, i-share ko lang to. Sa pagkakalam ko, pagka ikaw stage 4 na, ibig sabihin kumalat na ang cancer sa iba-ibang parte ng katawan mo. Kung stage 2 ka, nandun lang namumuo. I don't know dito kay Doc Willie, na anyway, doktor siya, mas mapapaliwanag niya. Pero ito yung naranasan ko lang. I don't know, sabi niya, nagkikimo na. Hindi kasi katulad ngayon na meron ng tinatawag na brachytherapy. Yung brachytherapy na yun, mahabang, ganito siya, pump stick. Ito, mahaba siya, 17 inches. Na stick siya, na stainless, itutusok siya kung saan parte. Kasi makabago na ang technology ngayon. And swerte to sa mga may pera. Yun ang malungkot din. Sabi ni Doc Willie Ong, swerte siya kasi may asawa siya nag-aalaga. Swerte siya kasi nagkaroon na rin siya ng oras sa mga anak niya, tinalagaan siya ng mga anak niya. At hindi niya siguro nasabi o siguro nawala na rin sa swerte po ang isang Doc Willie Ong kasi kahit papano meron siyang pera. Pero ang ibang mga kababayan natin na dumadanas ng sakit na cancer, Chicho Kael, hello po. Dumadanas ng sakit sa cancer ay nawalang pera. Yun ang mas mahirap. And kung malala na yung cancer ni Doc Willie Ong, ang kailangan niya, stage 4 na ba yun? Ang kailangan niya ay pain management. Ang tawag nyo ngayon dyan ay? Ang palliative care kasi. Palliative care. I don't know if it's the same as pain management. Pero kasi palliative, I believe, is preparing you for your last. Na minamanage yung pain mo. Yan, pain management. Pero we don't know kasi kung ano pa yung hope na meron sa condition niya. Yung sa tatay ko pa, nakalimutan ko isang machine na ganito siya kalaki. Parang notebook na ganyan kalapad. Meron siyang isang malaking dextrose pump. Ay hindi, parang injection. Meron siya isang matabang injection, tapos ina-adjust doon. Yun yung para yung morphine mo. And mainit si morphine kasi, siya yung kokontra o aawat doon sa sakit na nararamdaman mo. Kasi yung sa tatay ko, Pamela, sa prostate, kumalat sa buto. At ang sabi ng tito kong doktor, Tito Noli, Doc Noli Limlingan, ano ba to? Alam mo gaano kasakit pagka bone cancer na? Alam mo yung barena? Parang binabarena ang buto mo. Tapos konting hawak masakit may ganon. And sabi nga nung ang isang kahoy, pwedeng mabuwal yan ng hindi
pwedeng mabuwal to ng ano, ng hindi mo pinapalo, hindi mo iniitak. Mabubuwal yan dahil merong anay na sa loob, pusa. At yun yung anay na yun yung cancer sa buto. At yung kung in pain, Grabe, sabi no? ni Doc Willie, 10 out of 10, Masakit 10 yung talaga. pain niya. Sobrang sakit nun. Sa isang doktor pa na alam niya na paano gamutin ang sarili niya at alam niya. At yun nga, yung stress at na ano namamana ang sakit na cancer. Balikan ko lang yung machine. Alam mo yung morphine pump, dahil sa sobrang init ng morphine, nagkakaroon tayo ng blister. Tapos, paintulutan niyo ako, sorry. Yung tatay ko, para lang sa kaalaman na rin ng lahat, gaano kasakit ang isang cancer. Dahil prostate po siya, tinanggal na po yung scrotum niya. So, tinanggal yung scrotum niya. Dahil dun sa morphine na yun, yung blister, parang bumalik yung scrotum niya. Tapos, yung blister na yun, alam niyo po mga katete kay Ebon, yung plastic balloon, yung ganun kanipis na, ganun yung blister pump. Tapos, talagang hindi na nakakatulog. Lalo, pagka tinamaan ka na rin sa esophagus mo, nahihirapan ka huminga. Na Nakakalungkot talagang, naman, no? alam ko sa bansang katulad natin, Kristiyano, na hindi pinapahintulutan ng euthanasia o mercy killing. Lahat ng dumadanas ng ganito katinding sakit, nananalangin na sana matapos na yung paghihirap niyo. Kaya kahit nung huling araw na ng tatay ko, pinatawag na kami ng tito kong doktor, punta na kayo, meeting na. Ang sinabi ko na lang sa tatay ko, Daddy, pahinga ka na. Pagod ka na eh. Ako na bahala kay mama at saka sa mga kapatid. Yun. Nakakalungkot Mahirap. naman. Kaya kay Doc Willie, kaya mo yan, Doc. Hindi ka namin kilala pero Laban lang po. sinusubaybayan mo namin vlog. Mm. And I hope magiging inspirasyon ka. Ano rin yan, Marlon kasi very open niyang sinasabi na he had to go through the stress nung campaign na Ang mabigat, may nagbabash pa, di ba? No? Sino tong mga nagbabash na to na may sakit na nga? hindi, ngayon may sakit siya, binabash. Yung mga nambabas sa kanya ay yung mga trolls din eh. Na nagsimula mag-manifest ang kanyang sakit simula nang natalo ito sa eleksyon, no? Grabe naman talaga. Siya na nga ang tumutulong, siya na nga ang may magandang hangarin pa sa ating bansa, lalo na pagdating sa usapin ng medisina, siya pa ang ginagatungan ng mga walang kwentang trolls na ito. Pa rin siya. Pero nung campaign, Marlon, it's because hindi siya winnable eh. Doon siya rin binabash na kahit 10 beses ka tumakbo, hindi ka pa rin mananalo. Yun, ininda nung mama yun. Tama, Tapos yung correct. ngayon na may sakit siya, binabash pa rin, nung nag-declare na siya na siya ay may sakit, binabash pa rin yung mama at sinasabing, anong klase ka naman na pinagpapayuhan mo kami na dito ang dapat gawin, bla bla bla, na tapos ikaw ang may sakit ngayon. Gusto ba nung mama na nandun siya sa ganung kondisyon na ako pala ang madadali ng sakit? Hindi, di ba? Kaya nga nagbibilin na ito ang mga dapat gawin. Ibig sabihin, gusto niyang i-extend yung knowledge niya sa iba na Maging para aware. maging healthy tayo palagi. Correct. Dapat ito ang inyong gawin. Ito pa, Marlon, Talaga mga utak ng Pilipino hindi mo mawari no? Kita namang may sakit ang tao, pinuputakti pa ng mga negative comments galing sa kanila. Walang awa. usapan din naman ng budget. Sa budget request na yan, Marlon, ilang porsyento dyan ang mapupunta sa healthcare services ng bansa? Na ang ginagawa naman ninyo sa pangkasalukuyang taong budget, kinuha ninyo ang pera na meron sa PhilHealth. Tapos ang sasabihin ninyo, yung PhilHealth savings na yon, ipagpapagawa nyo ng daan, ng tulay. It should be an apple-to-apple transfer of savings. Yung health, dapat sa health. At saka Pam, ba't doon nyo ko yung kukunin? Yung pera ng PhilHealth, hindi po galing sa buwis ng mamayang Pilipino yun. Galing po yun sa contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Oo. Tama. Ay, naku. Actually, nakikinig din ako sa Marlon, Tama sa yun. reaction video kahapon ni PH Update, wherein he said na dahil ba ubos na ang pera ng PCSO at nakakita ka ngayon ng pera dito sa PhilHealth, isa-siphon nyo talaga ito ngayon. Talagang Grabe, no? sinisip-sip nila, Marlon eh. Ito yung bigla mo na lang masasabi na
Itong gobyerno to, wala na talagang kabusugan. No? Oh, hindi, magnanakaw talaga, Marlon. wala nang Magnanakaw kabusugan. talaga. Tapos malalaman namin na Mga meron buwaya. kayong ginastang, sabihin na natin 100 million para sa isang Duran-Duran. At after ng Duran-Duran, may concert na naman. May pa-concert Panay-panay na na Naku naman. po. Nakailang party na po ba kayo? Sa loob ng, dapat may ganun no? Kung binibilang natin yung palakpak sa bawat zona ng isang pangulo, dapat binibilang na rin natin kung nakailang party and concert na po kayo. Yan bang concert na yan, Marlon, can cause the multiplier Ayan, kamukha ngayon mga kababayan, may bagyong paparating kaysa pagandaan to ng gobyernong bangag. Anong ginagawa nila? Puro party, puro saya sila sa Malacanang. Tapos kapag nagdaan ang kalamidad, doon pa lang sila kikilos. O kaya naman, deadma sila, wala silang nalalaman sa mga nangyayari sa sitwasyon ng ordinaryong mamamayan. Grabe naman talaga. effect na kailangan natin to boost the economy? Wala. Sige, tanong. Wala. Ano yun? Diba? Arangyaan, luho na yun at kapritsyo. Mukhang naniniwala na ako, Marlon, sa sinasabi nila na kapag ikaw ay high, party-party lang talaga ang gusto mong gawin. Talagang sound trip ka lang. Sound trip ka Talagang, lang. Sobra. feel good na lang yung Diba? gagawin mo. Nakakayamot Tugtog kayo, ka. nakakarindi na masyado, na hindi kayo talaga para sa bansang ito. Bumalik kayo sa posisyon, tinulungan kayo ng maraming tao na 31 million na mamamayang Pilipino na makabalik dyan, ni hindi ninyo ginawan ng paraan para mapabago o mapabango ulit ang inyong mga baboy na pangalan. At habang maluho kayong nagpapakasaya, mayorya naman ng mamamayang Pilipino ang walang laman ang kanilang kapagkain. Correct. Dahil sa sobrang taas ng bilihin. Tama, Sir Marlo. Nakakadiri kayo, Sobra. nakakadiri kayo. Ito na yung mga walang konsensya. No? Ito na yung wala talaga, walang patawad to. Ito yung Kaya dapat sa pag-upo ng mga Duterte, kung maaari, ikulong mga yan. Yung mga Marcos Romualdez na yan. At saka mga buwayang kongreso na nauupo ngayon. Nang makaganti man lang. hindi ko alam. Kasi Marlon, naikwento mo yung tungkol sa father mo. May tita, yung ang bunsong kapatid ni Mother Marlon. Kasi during that time, my mom was going through a rocky phase ng kanyang marriage sa father ko. At nakita namin na, alam mo yung iniling niya talaga yung mga pagkakataon ng Panginoon na, siguro, syempre, meron kang sariling pain na hindi mo na hindi mo na nagawang mag-grieve dun sa breakdown ng marriage ninyo dahil meron ka namang sister na aasikasuhin na yung focus ng attention niya nandun sa kapatid niya ngayon na inaantabayanan niya sa pagkikimo and all. Alam mo ba, na-experience ng mami ko na nakapila sila sa PGH, Marlon, na walang wheelchair. Nakita niya ang kapatid niya na naglalakad na nakahawak sa wall dahil walang wheelchair. Ang mami ko kailangan pumila sa kung anong charity. Tapos yung tita namin, alam mo yung parang Spider-Man na humahawak sa wall. Literal, no? Oo, pag sabi ko nga nung nawala tita lang to, ang sakit-sakit na, paano kung sarili kong magulang? Di ba? Parang, parang... Yeah, totoo. Totoo rin. Naawa tuloy si Josel sa atin. Nagbigay ng pakulay. But Josel, makukumpara natin. Kasi. Yung mother-in-law ko naman, isa siyang retired teacher. And mabuti, nurse ang nipag ko, nurse ang wife ko. Nasa Amerika. At maayos yung healthcare system nila ron. Sana Na ganun hindi tayo. katulad dito sa atin. And, mami, hello po. Ano ba to? Alam mo yun, stage 4 na rin. Nagsa-second childhood na lang nga dahil sa edad na rin, nasa 80 na rin. Pero, pangit ikumpara kung ano yung dinanas na hirap ng tatay ko. Although nasa private hospital naman kami, ginapang ko. OFW hero, nanay niya kaka-opera lang kahapon sa PGA. Uy, Get sana well magaling, soon. sana magaling. At magagaling yung PGA. Ang daming nakaka-relate, Marlon. Oo, dami. Merong isa yung mother niya natulog sa lapag sa PGH dahil maraming tao. Sana sa ganito mag-concentrate, sana sa ganito ibuhos ang Ang budget. pera ng pamahalaan, no? Yung sa mga, hindi lang sa sakit ng cancer, hindi lang sa sakit ng diabetes, sa sakit na sa kidney, Marlon, di ba? Yung dialysis Dialysis. na mabigat siya. Kaya hindi pa yun, Pam. Paulit-ulit kong sinasabi.
meron na ba ritong naglakas ng loob para naman pagtuunan ng pansin yung problema ng mga mahihirap na magulang na kapag ang anak nila ay may sakit na autism. Isa pa yan. Isa pa yan, Pamela, na ang hirap na, ang magkanong isang occupational therapist, 1,500 per session, na hindi kaya yung 1,500. Ilang oras yun? Isang oras lang yung Pamela. At hindi lang yun. Maraming activities pa gagawin pag ang isang bata may autism. Kung maayos lang talaga ang mentalidad ng Marcos Jr., no? Maraming silang dapat pagtuunang pansin at hindi ito yung pagpa-party-party, hindi ito yung pagpo-concert-concert, at hindi yung pagpupulburon. Minsan mapapaano ka na lang, yung magmamakaawa kang gutumin nyo kami sa ibang bagay pero bigyan nyo naman kami ng magandang healthcare. Yung parang ipiniprepare mo na lang yung sarili mo na mamaalam sa mundong ito ng maayos, Grabe, na no? hindi ka naghihirap, hindi ka pabigat, di ba Marlon? Sana ganun na lang din. Sa mga istambay nga, may mga